Mga minamahal kong kapatid, na lingkod, Laiko Ministros at ng Liturgia, tanggapin niyo ang liwanag ni Kristo na siya inyong luhay sa daan ng kabanalan at pagpawid ng iyong pangamba sa pagharap sa misyon. Amen. Mga Laiko Ministro sa Liturgia, kusang loob ba tanggapin ang misyong iniaka sa inyong mga balikat bilang Laiko Ministro ng Liturgia? Oo, Padre. Nakahanda ba kayo maglaan ng isang linggo sa isang buwan na makikisa sa banal na Eucharistia tuwing kayo ang nakatalagang mag-sponsor? Oo, Padre. Handa ba kayo magpatuloy sa pag-aaral upang hubugin kayo sa inyong paglilingkod na maging tapat sa simbahan at kay Kristo? Oo, Padre. Nangangako ba kayong pagsipihan at alagaan ang kawan ng Diyos? Oo, Padre. Ngayon, inyong ipahayag ang inyong salubin sa harap ng Diyos at sa sambayan ng Diyos. Follow after me, itaas sa iyo ang inyong kamay. Ako ay nangangako na aking iaalay ang aking lakas, kakayahan, at oras sa paglilingkod sa Diyos at kapwa sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ngalan ni Kristo bilang kanyang hinihinang kasihanawa ko ng Diyos. Amen.
Manalangin tayo. Bastasan mo ang iyong mga lingkod at bigyan mo sila iyong lakas at gila sa paglilingkod sa kanilang patuloy na pag-aalay ng kanilang oras at panahon. Bilang mga layong ministro ng liturhiya, alang-alang kay Kristo anak mo, kaysa ng Espiritu Santo at panalangin ng Inang Maria, aming huwaran sa tapat na paglilingkod sa kapwa. Amen. Bigyan natin sila ng masipang pakpak. Yung mga tuloy natin, mga kuya, you can come and put something, you come, this just come to make it fast. And dito, may mga dala-dala sila for you as expression of support to our newly installed Laico Ministro sa Liturhiya. So, lagyan niyo yung mga nilagay, mga dating sa iba't ibang payo ito. Pamilya nila. Ayan, may dalawang pagkira sa tuloy. Naka-video po. Ito yung mga leaders, parokyan natin, coming from their leaders to Biao. Forever. Anthony Bulit, I am assigning you, assisting Randy in Santa Maria. Anthony Katangay, I am assigning you as a lead Laico Ministro at Dintas forever. You will be assisting by Pedro Tertao. Efrain, I am assigning you in Maligaya. Huwag ka manahubo. And bibigyan kita ng partner. James Bisana, you will be with Efrain. Okay? Sige. Edward, your assignment will be in Bilumin. Together with you is Raymond. Both of you will be in Bilumin forever. Johnny, your assignment as a leader, lead to be assisted by their Kaabal Pablo. Sotero Tauro, our Soko, will be assigned in Kabulakan as a lead Kaabal to be assisted kay Soko Kaman. Assistant ko lang si Kapitan Lorna. Your assistant there will be assisted by the veteran Kaabal Lorna. Jesse, your assignment is in Katitisan as a lead Kaabal to be assisted by Gerson Sola. Christy, you will be in Matsumpo forever. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lera. Hipan ninyo ang trompeta sa ating pagkabalabag. Sa Diyos tayo'y lumawag sa
Lagi kong naiisip ang mga katagang ito sa tuwinang ako ay nangangaral o nagbibigay ng homilya sa misa. Baka naman ang mga sinasabi ko ay hindi tugma sa aking ginagawa. Tatawanan lang ako ng mga makikinig sa akin. Hindi ko sila mapapaniwala. Tulad ng kwento ng isang negosyanteng nagbibenta ng ballpen sa isang paaralan. Kinausap niya ang administrator at masigasig na trinungo ang kanyang produkto. Halos isang oras siyang nagsalita at nagpaliwanag tungkol sa galing at ganda ng kanyang ballpen na paninda. Buo na ang loob ng administrator ng school na kumuha ng 1,000 pirasong ballpen. Kaya lang, nang isinulat ng negosyante ang order ng sa kanyang kwaderno, ay biglang napasigaw ang buwiri. Teka! Huwag na lang! Ayaw ko na! Hindi ako o-order. Laking pagkagulat ng negosyante at tinanong niya kung bakit. Alam mo, isang oras akong nililigawan para bilhin ang produkto ninyong ballpen. Ang dami mong magagandang sinabi, napaniwala mo ako, pero nang isinulat mo ang order ko, nakita ko ibang ballpen ang ginamit mo. Ang kinilos mo ay hindi tugma sa iyong pinagsasabi. Ang talinhaga sa Ebanghelyo ngayong linggo ay isang mensahe ng babala sa pag-asa para sa ating lahat. Babala na huwag tayong maging kumpiyansa sa pagsasabing, ako'y Kristiyano. Ang kasabihan nga nating mga Pilipino, ang tao ay nakikilala sa kanyang gawa, hindi sa kanyang salita. Hindi sapat ang amen, hallelujah, o praise the Lord. Ang mahalagang tanong ay, kinikitaan ba ako ng pag-ugali na tulad ng kay Kristo? Ang isang mensahe ay pag-asa na may pagkakataon tayong itama ang ating mga pagkakamali. Dala marahil ng ating kahinaan. Siguro ay katulad tayo ng nakatatandang kapatid na nagsabi, ayaw ko po. Sa tuwing nilalabag natin ang mga utos ng Diyos ay dito natin sinasabi. Ngunit sa isang pagbasa, ay nakita sa atin ang maaring baguhin ang pagtanggi ito. Sa kauli-ulihan ay nagawang sumunod ng nakatatandang kapatid, tayo rin ay laging may pag-asa na itamang ating maling desisyon sa buhay. Hindi tayo alipin ng kasalanan, tayo magbagong buhay. Kung bibigyan ako ng kalayaang tugtungan ang talinhaga ay maglalagay ako ng ikatlong anak. Siya ang magsasabi ng opo. At pagkatapos ay sumunod sa utos ng kanyang ama. At sinong anak na ito? Walang iba kundi si Jesus. Siya ang pangatlong anak sa talinhaga. At gusto niya sana tayo rin sumagot tayo ng opo. Nung tayo ay nangako sa binyag at kumpil, nangako tayong tatalikuran ang kasalanan at sasampalataya sa Diyos. Ang kinakailangan na lamang ay ang pagsunod. Saan mo nakita ang iyong sarili sa talinhaga? Baka naman Kristiyanong laban o bawi tayo. Baka naman mahilig tayo magsabi ng opo. Ngunit ito naman ay madalas na papako. Mabuti pa. Jesus ang daan, siyang anging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa ating buhay, sa ina siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig ay tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kayanin. Paghidait, singgit sang
tanan.